Hi mga kaibon! Welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos natin na ina-upload every week po. At syempre para updated din po kayo sa mga nangyayari o kaganapan sa mundo ng pag-ibon. At pakifollow na rin po yung FB page natin, Ibon at Iba Pa. At nakasombrero po tayo doon na puti kasi po minsan doon po tayo namimigay ng mga fertile na itlog, baka doon na rin po tayo mamigay ng mga ibon time to time kasi minsan pag magsischedule pa tayo o hintayin pa natin ang Thursday para mamigay, mas mabuti pa yun ura-urada, yung paunahan na lang doon mga kaibon. Kaya pakifollow na rin po yung page natin, FB page, Ibon at Iba Pa, yung pangalan ng FB page natin mga kaibon. Ngayong week mga kaibon, may simpleng pag-uusapan tayo. Actually malupit na katanungan to ng isang kaibon natin. Ang katanungan niya, malupit na tanong to ano daw po ang mga ibong magpapayaman sa atin o sa iyo? Grabe, malupit na katanungan to. Parang malupit nga. Kaya sasagutin natin to mga kaibon, bibigyan natin ng kulay to. Pero syempre bago natin sagutin at bigyan ng kulay yung katanungan na to, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Gaya ng sinasabi ko parati, dahil po sa inyo magpapatuloy po tayo mga kaibon. Kaya maraming salamat po sa inyo sa suporta nyo mga kaibon. Okay mga kaibon, ngayon syempre mag-shoutout na tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Kasi dahil po sa inyo nagpapatuloy tayo, kaya maraming salamat po. Saludo po kami sa inyo. Shoutout kay kaibon Angelo Villena, Mar Del Rosario, Leo Lunaria, Cheryl Lapu-Lapu, Lloyd Andrex Lunaria, Luis Lane Fernandez, Frederick Villar, Frank Aguilar ng Binangonan Rizal, Jonathan Lacheca, Ryan Molina, Edmond Lacap, at yung anak niyang si Darrell, Chris Bunda and family, Casey Mini Avery ng Kagalangin Tondo, sa mga taga-Tondo dyan, mabuhay po kayo. Sians Avery ng Pasig, KR and KL Mini Avery ng Taytay Rizal, sa mga taga-Rizal dyan, parati kami dyan, mabuhay po kayo. Darwin Lirona, Mac John Basco, E&C Mini Avery ng Gapan City, maraming salamat po sa suporta. Patax Mini Avery ng Muntinlupa at yung mga member of MME, sa mabuhay po kayo sa lahat ng membro nyo. Ashley Mini Avery ng Santo Tomas, Batangas, sana makabalik dyan. Jose Caparoso, kay kaibon KJ Mini Avery ng Samar, Andy Quatrona, kay Alain Bautista, Edmar Gakutara, kay kaibon Sir Albert Tan, Joelyn De Leon, Wickbird ng Davao, Jobert ka sa JTV, pasuporta din mga kaibon. Kay kaibon San Narci Sohin Avery ng Quezon, sa mga taga Quezon dyan, mabuhay po kayo. John Andre B1, CJ B1, at ang mahal niyang si Kimberly Ritorbar, at si kaibon Nard Stone Avery ng Laguna, mabuhay po kayo mga kaibon at salamat sa suporta nyo. Okay mga kaibon, ngayon syempre bibigyan na natin ng kulay o sasagutin na natin yung katanungan ng isang kaibon natin na malupit na katanungan talaga to mga kaibon. Ang katanungan, ulitin po natin, is ano daw ang mga ibong magpapayaman sa inyo? Grabe yung tanong na to. Pero sige, sasagutin natin. Ito po mga kaibon, kung tayo pong tatanungin sa katanungan na yan, na ano daw yung magpapayaman sa atin sa pag-ibon, ang punto po natin dyan is parang ano lang din yan po mga kaibon parang paniniwala din po natin. Kasi di ba naniniwala tayo sa Diyos, hindi siya natin nakikita pero naniniwala po tayo, di ba? Parang ganun din po ito mga kaibon Kaya kung tayo pong tatanungin sa katanungang to, ang sagot po natin dito is yes, opo. Kasi naniniwala tayo mga kaibon Kaya opo, yes po ang sagot natin dito.
Kasi sa atin po, yayaman po tayo sa kaligayahan sa hobby natin. Kasi iba-iba po ang tinuturing nating kayamanan o yayaman eh. May yayaman sa pera, may yayaman sa kaligayahan. Kaya kung sa kaligayahan po, 100% yayaman po tayo dito. Pero sa pera naman, pag-usapan dito, meron naman mga yumaman talaga mga kaibon. Mga nauna sa pag-iibon, na nag-invest talaga sa pag-iibon. Yumaman po talaga sila mga kaibon. As in, yumaman po talaga sila mga kaibon. Tayo, nagkapera din tayo mga kaibon. Isi-share ko lang yung testimony natin, di ba mga kaibon, sa inyo. Noong 2017, 18, 19, nagsimula actually 17, 18, 19. Yung sumikat ang dilute mga kaibon. Di ba? Sa mga nakasubaybay sa Ibon at Iba Pa, doon po tayo nagkapera sa dilute. Hindi naman po tayo naging sobrang yaman doon sa dilute, pero nagkapera po tayo sa dilute. At doon po tayo nagsimulang mag-upgrade ng ibon. Doon po tayo nakakuha ng mga materyales na magaganda, bumili sa mga big time na breeder, nagpapasok ng ibon galing Indonesia. Doon po yun nagsimula eh. Kasi naniwala rin po tayo mga kaibon eh. Naniwala tayo na balang araw makakamit ko rin yung mga pangarap kong ibon. Kaya kayo mga kaibon, ang masasabi ko lang sa inyo, maniwala lang kayo mga kaibon. Pagdasal nyo ng taimtim mga kaibon na sana balang araw yung mga ibon na nakikita ko lang sa YouTube, nakikita ko lang sa Facebook na pinupost ng mga sikat na breeder, sana balang araw magkakaroon din ako. Siyempre, sabayan din natin ng sipag mga kaibon. Kasi kung idadasal lang din natin yan kasi hindi naman natin kasabayan ng sipag, eh hindi po ata pwedeng ganun mga kaibon. Dapat sipag at tiyaga at dasal talaga mga kaibon yung makapagpatupad sa ating mga pangarap na ibon. Pero kung literal na sasabihin na ano kaya mga ibon magpapayaman sa iyo, ito mga kaibon literal to magbibigay tayo ng sample ng ibon na magpapayaman talaga sa iyo kung gusto mo kung gusto mo lang. Magsimula tayo sa high mute mga kaibon, sa mga medyo mahal na ibon. Ako masasabi natin dito mga kaibon, kasi syempre lahat tayo takot din mag-invest. Pero kung gusto mo talaga, kasi minsan ng negosyo, kung ayaw mo talaga mag-invest, hindi ka naman aasenso kasi wala kang in-invest. Paano ka aasenso? Wala ka namang in-invest. Hindi yun gagana. Ang unang ibon na sinasabi ko is yellow face mga kaibon. Bakit nasabi ko yung yellow face? Ito yung pwedeng magbigay sa'yo ng pera o tulong mga kaibon. Kung di ka man payayamanin, tutulungan ka nito balang araw. Kasi yung yellow face mga kaibon, tatagal pa po sa market yan. Maraming nagsasabing siyempre negatibo na ganito, babagsak din yan, ganito, ganyan. Pero nandun na tayo, bababa at bababa yung presyo niya. Pero bago siya bumaba mga kaibon, at least nakabenta ka na kung nakasimula ka ng maaga. Diba mga kaibon? Kasi kung magsisimula ka pa lang next year o susunod pa na taon, next year pwede pa kasi medyo konti pa lang pero magsisimula ka 5 years from now, syempre bagsak presyo na talaga yung ibon nun, mababa na talaga yung presyo ng ibon nun, kasi nga syempre marami rin nagbi-breed, marami nang pwedeng pagkunan. Pero kung nagsimula ka this year o last year pa, ano mo rin lahat, salo mo rin lahat mga kaibon, kasi nga onti pa lang. At ang yellow face talaga mga kaibon, tatagal pa sa market yan kasi ibabangga-bangga pa yan babangga pa sa Dan, babangga pa sa Broad Swallow, Baka, bangga pa sa dilute. May mga dilute na rin ako nakita na project. At ang pinakamaganda at pinakagusto ko, ibabangga rin sa Ino. Kasi napakaganda kasi ng Ino, ibangga talaga. Sobra, napakaganda rin ang resulta niya. Pero kanya-kanyang diskarte yan mga kaibon, kanya-kanya yan mga kaibon, kanya-kanyang trip kung anong gusto nyong ibon. Ang susunod yan mga kaibon sa yellow face, aqua, kasi sila lang din naman magkakasunod mga kaibon Baka dito sa Pilipinas mababa sila balang araw, pero sa ibang bansa tumaas naman sila, kasi katulad ng Bangladesh,
Kakaumpisa pa lang nila. Kaya nga, nagbabaying tayo dito ngayon ng mga dan, mga pail palo, kasi pinapasa din natin dun eh. Kaya balang araw, kung gusto ng Bangladesh humabol, o ng ibang bansa na magsisimula din na humabol, kukuha rin yan. Ano pang kukunin yan? Siyempre, kukuha rin yellow face saka aqua yung susunod dun mga kaibon. Saka aqua ngayon, grabe, napakaganda na. At may isa akong sasabihin sa inyo na tandaan nyo mga kaibon, yung aqua po pala is kumakarga sa green series. Ibig sabihin, kasi nung nakaraan hindi ko pa mako-confirm sa inyo to kasi wala pa tayong patunay eh. Pero ngayon may patunay na tayo, may nakita na tayo, at may kaibigan na rin tayo na nakapagpalabas na yung parisan niya green split aqua lang, tapos ang kapares is power blue lang, naglabas ng aqua. Kaya ibig sabihin ang aqua po na kumakarga sa green series. Sa green series pa lang kasi ang ibang series hindi ko pa na nakita na meron. Pero may test breed na tayo dyan mga kaibon. Sa white beak may napisa na isa kanina. Check natin kung kakarga yung aqua doon. Kasi kung kakarga din yung aqua doon, i-confirm natin sa inyo. Pero kung hindi kumarga doon, check natin sa second clutch, baka kumarga kasi tatlo din naman yung itlog nun, kaya i-check natin. Pero good news kasi ang aqua kumakarga sa green, kaya pag may green series may split talaga. Okay, kasi nung nakaraan hindi ko mako-confirm dyan, hindi ko mako-confirm yan kasi wala pa tayong pruweba, mahirap na. Okay, pangatlong ibon na pwedeng magbigay sa'yo ng pera o pwedeng tumulong sa'yo mga kaibon, ito yung mga ino. Ano ba yung mga ino? Parati ko sinasabi to, mga ino talaga. Kasi ang ino napakaganda talaga mga kaibon. Yung Crimino tsaka Ludino, lalo na yung Crimino, napakaganda rin resulta pag binangga mo sa aqua. Kaya aqua ino napakaganda sa opinion ko lang ha. Pero kung nagagandaan din kayo sa Dan, sa Dilute, okay naman, wala namang problema. Sa opinion ko lang napakaganda ng aqua tsaka ino din. Kaya ang pangatlong ibon is ino. Kasi isipin nyo mga kaibon, ang ino po may buying parati. Hindi nawawala po talaga yan mga kaibon. Kahit nung unang panahon pa, pababa man sila pero may buying pa rin. Pataas pababa kasing presyo ng ibon mga kaibon eh. Minsan bumababa, minsan tumataas. Kaya yun po ang ino, pwedeng pwede po. Pwedeng pwede siya, isa siya sa mga ibon na pwedeng bumigay ng pera o magdagdag sa budget nyo mga kaibon. Okay, ang susunod po dyan is syempre Power Blue Opa Dilute. Mga Dilute, maganda pa rin kasi mga kaibon, sobra. Sa Yellow Face Aqua, di ba kung mapapansin nyo, ngayon may mga karga na rin Dilute. Kaya ang Dilute, ang Green Opa Dilute, tsaka Power Blue Opa Dilute, tsaka mga Dilute, magaganda pa rin mga kaibon. Kahit bumaba yung presyo, nandyan pa rin sila mga kaibon. Nandyan pa rin sila. Kasi isipin mo yung 4 na mutation na yun. Diba? Parating nandyan yan mga kaibon. Nandyan yan parati. Hindi katulad sa pale. Nandyan nga siya pero wala na talaga. Bagsak presyo na talaga yung pale. Sa faded naman, okay naman yung faded. Wala namang problema sa faded. Pero hindi pa kasi nakikita ng karamihan yung kagandahan ng faded. Kaya hindi pa siya talaga sumikat ng ganun. Same thing with bronze fallow, maganda rin pero hindi rin napantayan yung kasikatan ng Dan fallow pa. Yung may mga ganun pa na setback mga kaibon. Pero magagandang ibon din sila at malay natin balang araw sila naman ang susunod na sumikat mga kaibon. Okay? Kaya ang ganda ng tanong na to mga kaibon eh. Kung ano yung magpapayaman sa yung ibon. At isa pa mga kaibon, based sa experience natin to kasi sinasabi natin parati based sa experience natin, hindi po tayo nagsasabi dyan na hindi. Sometimes based sa experience natin o wala tayong pinanghahawakang pruweba kasi mahirap na yung iba dyan basa-basa lang sa libro, may mahirap po kasi yun eh, kasi sabi ko nga nag-update yan nag-evolve yan mga kaibon. Ang pag-aalaga ng ibon, ito yung na-notice natin mga kaibon, may kanya-kanyang porte. Ibig sabihin may kanya-kanyang linyada sa pag-aalaga ng ibon. Kasi ito mga kaibon, katulad ng kaibigan natin,
Mas nauna silang nag-alaga ng aqua. Mas nauna silang nag-alaga ng aqua sa atin mga kaibon. Mga 6 months, 7 months ahead sila nag-alaga ng aqua sa atin mga kaibon. Pero sa awa ng Diyos, mas nauna tayong nakapagparami ng aqua sa kanila mga kaibon. Mas nauna tayo nakapag-out ng aqua, mas nauna tayo nakapag-cross ng aqua. Ibig sabihin, medyo may linya tayo sa aqua. Okay? Pero may mga linya din na hirap tayo. Ito aaminin ko sa inyo mga kaibon, hirap na hirap po tayo sa DAN. May mga kaibon, may kaibigan tayo na mas nauna tayo sa DAN sa kanila, pero mas marami siyang napoproduce na DAN. Kaya ang pag-iibon po, linya-linya po yan. Katulad din sa isang kaibigan natin, nahirap din siya magpadami ng ino. Sobrang hirap na hirap siya magparami ng ino. Pero biniyayaan naman siya sa dilute. Doon naman siya maraming papisa sa dilute o pabuga sa dilute. Kahit anong gawin niya, nagbubuga ng dilute. Kaya kung saan po yung linyada na medyo magaan yung pasok o mabilis nyo buhayin, yun po, dun po tayo mag-focus sa pag-alaga nun. Kasi ako naniniwala na kahit anong gawin mo mga kaibon, kung hindi ibibigay sa'yo ng Panginoon yan, wala. Hindi talaga mangyayari yan kaibon, promise. Kahit anong gawin mo sa sariling sikap mo lang dyan o gagawan mo ng paraan na sarili mo lang, pag ayaw talaga ni Lord na bigay sa'yo, wala kang magagawa. At kung hindi talaga linya mo at hindi talaga magaan yung mutation na yan sa pag-aalaga mo, wala talaga mga kaibon. Okay? At update na lang din mga kaibon, bibigyan ko na lang din kayo ng isa pang tip. Sa patuka naman to mga kaibon, malayo sa katanungan, pero isisingit ko na lang din kasi breeding season, maraming papisa, maraming mga inakay. Sa patuka naman mga kaibon, di ba nag-discuss tayo nung nakaraan, kung naalala nyo, may magic patuka tayo. Ang magic patuka, gumagana naman yung mga kaibon, pero maraming mix yun mga kaibon, mekos-mekos yun, gumaga. May mga gamot na nasangkap na nilalagay doon, at maraming kinds of seeds na nilalagay doon, kaya medyo magulo. Ito mga kaibon, kung gagayahin nyo, okay naman. Kung hindi, okay naman. Okay, ang isang sekreto sa seeds para mabuhay yung mga red eye, kasi sinubukan ko ngayon, grabe, may mga red eye na buhay. 70% po canary plain lang. Canary plain lang po ang 70% to 80%. Canary plain lang, depende sa mix nyo, pwede 70, pwede 80. Tapos 20% po na sunflower seed. Kahit day 0 o day 1 pa yan, unang pisa, unang araw na napisa, yun yung patuka nyo. After 3 to 5 days, magbigay kayo ng chick booster. Yun lang po, yun lang, wala na pong iba. 70 to 80% na canary, sunflower 20%. After 3 to 5 days, bigay kayo chick booster. Kahit anong brand na chick booster yan, yun lang po ang patuka nyo. At siguraduhin nyo, kasi ito yung pinakasekreto para bumuhay ng red eye, magaling bumuhay ang pamoster nyo o ang parents ng ibon. Magaling bumuhay ng red eye. Kasi kung hindi, wala rin mga kaibon, kasi sa kanila nakasalalay. Pero yung patuka, yun na yung patuka. Kasi yun yung gamit ko ngayon, sinubukan ko kasi medyo magulo yung magic patuka. Maraming hinahalo. Kaya gumawa tayo ng paraan para ma-simplify, para pasimple, tapos para ma-share natin sa inyo mga kaibon. Okay, yun lang po. Yun lang po yung patuka. Ang pamoster o yung parents dapat magaling bumuhay ng red eye. Sigurado 90% mabubuhay ang red eye mga kaibon. Okay? Sana nag-enjoy kayo ngayong hapon mga kaibon sa munting usapan natin, at sana yung mga tips natin na sinasabi sa inyo ma-apply natin sa pag-ibon. God bless po sa pamilya nyo, God bless po sa minamahal niyo sa buhay. Salamat sa suporta. See you next time po. Ibon at iba pa. Bye mga kaibon.